per head. At tayo ay magbabaon ng ating kanya-kanyang food, potluck, and pagdating doon, share tayo sa ating pagkain. And also our scheduled services here in Caloocan, Sunday, worship service, and per Sunday of the month is Holy Communion. Today is our Holy Communion. So lahat ng 9 years old and above, you can take your communion. Pwede kayong sumabay sa amin, sumama sa aming pag-take ng communion. At every Wednesday is our Bible reading. Diyan kami nagbabasa ng ipinapadala rin from Kainta. So parehas tayo, align tayo no, ng pinag-aaralan ng Kainta at ng Word of Life Caloocan. So parehas tayo dyan, Bible reading. Napakabuti ng Panginoon sapagkat meron tayong ganyan na nagpapalakas sa ating spirit, no? Evaluation, reflection, mga bagay na nagde-declare, no? Na paano ba natin kakalabanin ng ating fear, ng Satan, no? Paano ba tayo nagkakaroon ng power sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? How we claim our authority in the name of Jesus, no? Diyan natin na pag-aaralan. And also, if you have any question about Bible, attend po kayo, Bible reading. Yeah. And Friday po, ang ating prayer bread, which is our prayer and also meetings. Punta po kayo, mahalaga ang ating prayer sapagkat dyan natin idinudulog sa Panginoon ang mga bagay na gusto nating ipag-pray. And it's so powerful that we have corporate prayer. Kasi sabi ng Panginoon sa kanyang salita, 2 o 3 ang nagkatipos sa kanyang pangalan, siya'y nasa kalagitnaan. So naririnig po tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. At napag-imitingan rin po yung mga upcoming events tuwing Friday. And also our Saturday music practice, 1 p.m. to 3 p.m. Pa-practice po tayo sa mga nais pong kumanta, sumaya, tumutog. Ang mga kasama po dito sa harapan, mag-media team, welcome po kayo sa Saturday music practice. Okay, nagpa-practice po tayo tuwing Saturday. Pero this coming Saturday, di ba sinabi ko na sa inyo, wala tayong practice dahil nasa retreat ang ating mga leaders. Pero napag-practice naman tayo ng kahapon para sa susunod na linggo. Pinagpasa natin ang ating practice. And our evangelism 5 p.m. ng hapon. Sama po kayo kung wala kayong ginagawa. Tayo ay mag-share ng salita ng Panginoon sa kalsada. Because Jesus gave us the confidence to preach and go ye preach the gospel in the world. Hindi lang sa ating sa simbahan, kundi sa buong mundo. Kaya simulan muna natin sa ating lugar, syempre. No? Makakilala ng ating mga kapitbahay, ng paligid sa atin. Ang salita ng Panginoon ay buhay. At tumatago sa buto, no? Sa pagitan ng buto, bulalo ng ating buto. So yan, yun naman po, tinatawagan ko na po ang ating brother Christian, brother CJ, para po sa ating tithes and offering. Okay, handa na po natin ang mga Bible natin. Tatako po tayo sa pangalawang pinakamahalaga at pagbibigay. Okay, kung may Bible tayo, sabi sa Malakay verse 3:10, yun nga, ibigay ninyo ang ikasampung bahagi sa Diyos dahil yun ay banal. Kailangan natin yun. Kung may mga pera tayo, lalo ng mga bata, makinig mga bata, kailangan magbibigay tayo. Diba nagbibigay tayo sa mga kaibigan natin, diba? Sa mga classmate natin, kailangan magbigay tayo dahil para magbigay din sila sa inyo. Diba? Kasi pag ang bata madamot, di madamot din yung mga kaibigan nila sa kanila. Diba? Tama yun? Kunyari, bibigyan kayo ng pera. Tapos humingi yung kaibigan nyo, pahingi naman ng pera kasi nagugutom ako. Bibigyan nyo ba o hindi? Mga bata, chill. Chill. Ang mga bata, makinig, mahalaga to dahil ito yung pagbibigay kasi magagamit nyo to sa
magbigay, di ba? Hindi rin kayo bibigyan ng kalaro nyo. Kaya mahalaga pagbibigay. Kaya kung may ibibigay kayo, i-ready nyo na at pag-pray natin. At kung may mga kahilingan kayo, kahilingan kayo kay Jesus, sabihin nyo, pag-pray nyo na matupad yun. At sa health, kung may sakit man lang yan, kung ano man lang yan, mga bagay, sa bahay, pag-pray nyo yung mama nyo kung may sakit, at ibigay natin ng tama para kay Lord. At sige, itasan natin ang ating mga sobre. Yun, thank you Aaron. Okay, tasan natin mga sobre mga bata. Magpe-pray na tayo kay Jesus. Okay, Lord Jesus, marami po salamat sa mga bata magbibigay at para sa amin din. Sa mga taong sa labas, kung magbigay, hindi sila magbigay, turuan mo sila magbigay Lord para sa iyo dahil alam namin ay banal to. Alam namin yung mga kahilingan namin ay matutupad Lord. At inihiling namin kung ano man yan. Kung saan kami magpunta Lord, protektahan mo kami sa daan, sa business, o kasama mo lang. So man kami magpunta, protektahan mo kami. Shimmer's fresh blood Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, tadako na po tayo sa pinakamalagaang ating Word of God. Ano pa na ni John Francis Carvio. Thank you, Lord. Okay, lagay na po ang mga sobre sa ating box. Jesus. Communion tayo, communion. Okay, dadako na po tayo sa ating Holy Communion. Amen. Amen. Hallelujah. Okay mga bata. Tayo ay dadako sa ating Holy Communion. So, sige, ibigay na po natin yung mga inumin. O, buha na kayo dito. First communion po ako. Sige, go. Upo muna kayo. Pagpe-pray muna tayo. Upo muna. Magpe-pray muna tayo. Makuha kayo ng isa. Sige, hawakan niyo ang mga saro. 9 years old. Sino 9 years Ito ay ginagawa natin old? 9 years old. pag-alaala sa ating Panginoong Yesus. 9 years old. 9 years old lang ha. 9 years old lang. Ito ay yung panahon kung saan kasama niya ang mga disipulo Tulong ka pa 9 lang. 9. at siya ay dumungkot ng tinapay. Pa, 9. At sabi niya, ito ay gawin ninyo. So ano sabi? Sabi ba hindi gawin? Sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo. So pag hindi mo ginawa ito, automatic ibig sabihin, hindi ka sumusunod, no? Pag merong pinapagawa, hindi mo sinunod, hindi mo ginawa, ibig sabihin nun, hindi ka sumusunod. Pag mahal mo ang iyong magulang, susundin mo, amen? Pag sinabi ni Papa, huwag mong gawin niya, masama yung gagawin mo dahil mahal mo siya. Ngayon, kung mahal mo ang Panginoong Isus na totoo, kung sinabi niya gawin mo, gagawin mo, di ba? Sabi ng Panginoon, gawin mo ito upang pag-alaala sa akin. Ayan. Lahat si Simon. Sapagkat ang tao ay likas na makakalimutin. Lalo na sa mundong ito, busy-busy ang mga tao sa mundong ito. Lalo-lalo na, tinatiming pa talaga nila sa araw ng linggo. Diyan sila mag-i-schedule ng mga swimming. Diyan sila mag-i-schedule ng mga pagpunta sa mall. Diyan nila i-schedule yung mga bagay na pwede naman gawin sa Sabado o Monday to Friday. Linggo ay araw ng Panginoong Hesus kung saan ginagawa natin yung mga bagay na nais niya. Katulad ng Holy Communion. Ito po ang ating saro. And ang ating tinapay na talagang pinipare pa with love. Dapat mahal ginawa mong puso. Hinugis ng bilog yun. Di ba? Noon, naalala ko, ganito rin ginagamit nila Mama Rose, Skyflakes.
Dahil hindi naman accessible talaga yung ano. Tsaka sabi ni Papa na aamag daw yung ostya. Yung nabibili, nag-aamag. Ito, kahit ilapag ko yan dyan, kahit saan din ko nakaliwas, yan, Skyflakes pa rin yan. Kaya ang Skyflakes, magandang halimbawa ng isang tinapay na walang lebadura. Amen. Sige, at mabilis lang, itaas natin yung mga tinapay. Let's pray. And let's bow our heads, let's close our eyes. Panginoon, ginagawa namin ito sapagkat sinabi mo na gawin namin ito. Ginagawa namin ito, Panginoon, out of love. The love that we have because you love us first. Bago ikaw ay natayan o ipako sa krus, ito ang iyong ginagawa sa mga disipulo upang pag-alaala sa iyong ginawa. Lord, salamat, Panginoon, sa tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan kung saan inalay mo ang iyong sariling laman ay nilatayan, pinahirapan, nilatigo, dinuraan, kinronahan ng tinig, at talagang walang alipustang binastos, dinuraan. At na hindi naman dapat ikaw, Panginoon, kundi dapat kami ang parusahan sapagkat kami ay hindi karapat-dapat, di katanggap-tanggap. Ngunit inako mo lahat, Panginoon. Wala kang itinira. Kaya kami ay naging malinis sapagkat iyong binigay ang iyong sariling katawan. At sabi mo nga, Panginoon, ang iyong katawan ay aming kakainin. At kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord. Kainin po natin, sabay-sabay. At bibigyan ko kayo ng panahon para magpasalamat sa Panginoon. Alalahanin, huwag kalimutan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Ay nabubo ang kanyang katawan na puno ng latay, sugat. Thank you, Lord. Hawakan natin ang saro. Itong sarong ito ay nagsisimbolo ng dugo ng Panginoong Hesus na nabuho sa krus. Sabi ng Panginoon, this blood is the new covenant. Hallelujah. Thank you, Lord. Sapagkat sa iyong dugo, kami ay nagkaroon ng paglilinis, kapatawaran, bagong pag-asa. Ang aming buhay na walang kwenta, buhay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kami ay nakaplano na sa wrath of God, o yung puot ng Diyos. But by your blood, we are healed. We are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ, the Lamb of God. Thank you, Lord, for you shed your blood for us to have eternal life. And ginagawa namin to upang pag-alaala sa napakatamis na pag-ibig na iyong ginawa sa pagliligtas sa amin. Salamat sa iyong dugo, Panginoon. We praise you, we glorify you. Jesus. Let's drink. Inumin natin sabay-sabay. Bigyan ko kayo ng time to think, to talk to our Lord. Pasalamatan siya. Thank you, Lord.
inalay upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. At hindi lang kami pinatawad pagkos kami ay iyong nilinis ng simputi ng niebe, white as snow, walang pahid, and we are become worthy. You made us holy. Salamat, Panginoon. Kung wala ka, wala kami magagawa. Para kaming maduming basahan, doormat sa harapan ng Diyos. But ikaw ang naglinis sa amin, sapagkat sa iyong ginawa sa krus ay aming inaalala. Power of the blood of Jesus. Power of the wounds of Jesus. Lord, we praise you, we glorify you. Sabihin mo, I love you, Lord. Because you love us first. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay. Sige, tapos na po ang ating Holy Communion. Okay na po? At tayo po ay dadako sa ating pangangaral o sermon. Handa na po ba kayo makinig ng ating preaching? Sapagkat pag hindi po tayo nakakarinig ng preaching o salita ng Diyos, ang ating spirito o ang ating kaluluwa ay nagiging malnourished. Yan, sabihin nyo nga, malnourished. Kasi ang pagkain ng physical na katawan ay yung tinatawag na tinapay. Ayan. Ang pagkain ng physical na katawan ay tubig, tinapay, ngunit sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Bagkus nabubuhay din ito sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pwede mo sara yung gate. Kaya ngayon po ay makikinig tayo'y kakain. Actually, hindi talaga makikinig eh. Kakain ang ating spirito ng salita ng Diyos. Handa na ba kayo makinig? Handa na ba kayo kumain ng salita ng Diyos upang palakasin ang ating spirito? Bakit ba kailangan natin palakasin ang ating spirito? Walang pinagkaiba yan sa physical na katawan kung saan pag hindi nakakakain, nangihina, madaling itulak, tutumba agad yan. Walang sustansya, walang nutrisyon ang katawan, physical. Ganon din sa ating spirito, kung saan pag ang spirito hindi nakakakain ng salita ng Diyos ay nagiging malnourished. Ano mangyayari? Isang tulak lang, nadadali na agad ang iyong spirito. Ikaw ay nadadala na kagad ng bisyo. Ikaw ay nadadala na kagad ng problema, pagsubok, sumusuko na agad. Nakakalimutan na merong Diyos, Panginoong Hesus, kung saan nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya napaka-importante nakakarinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat lumalakas ang ating espiritu. Hallelujah. Simulan ko po sa panalangin. Lord God, Father in heaven, I pray in Jesus' name, in the power of the Holy Spirit, move mightily in our hearts, in our mind, as we listen, as we hear your word. Ikaw ang magpalakas ng aming spirito. Ikaw ang magpalakas ng aming kaluluwa. Ang aming pananampalataya ay lumakas sapagkat naririnig namin ang iyong banal na salita. We praise you. We glorify you in this place. God, Father in heaven, in Jesus' name, cover us with your most precious blood. Walang magagawa ang kaaway, diablo, satanas, sinungaling, manloloko na nagbibigay sa amin ng mga bagay na hindi dapat ay aming sinasawata sa pangalan ni Jesus. And we welcome the Holy Spirit, move mightily. Ang banal na spirito ang kikilos sa puso at isip ng bawat tao. Jesus' name, I rebuke you, spirito ng demonyo o mga negative spirit ay aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa aming mga isip at puso. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito po ang aking pangaral
Sabi dito ay marcha. Ang marcha ay yung mga sundalo, di ba, nagmamarch? Dahil buwan ng March ngayon or buwan ng Marso, ibig sabihin ay magmamarch tayo. Sino nakakaalam ng march? Yung mga sundalo. Hakbang! No! Ayan na, di ba? Pag sinabing, tikas, pahinga. Papahinga yan. Pag sinabing, hakbang, pabante. Yan, umabang na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. Kami ay magmamarcha dito. Okay? Yan yung march. Kaya araw ng march ngayon, tayo ay hahakbang paharap. Magmamarch tayo na parang mga sundalo. Meron bang march na patalikod? Pero ang march ay paharap. Tayo ay umaabante sa buhay. Tayo ay naglalakad paabante. Marching towards the goal. Amen. So sabi nga, ang march daw ay sa ibang salita, advancing steadily. Ibig sabihin, umaabante, ikaw ay humakbang paharap. Walang march na patalikod. O walang nagmamarch na nakatingin sa likod. Patalikod, tapos nagmamarch gayon. O kaya, nagmamarch, nakatingin kung saan nakatingin. Sa taas, sa baba. Pag ikaw ay nagmamarch, talaga paabante. Paharap. Pero sabi dito, advancing steadily. Steady. Isabihin talagang, okay? Naglalakad ka, Kaya nga eh. Hindi, may binili lang. May binili. Ang March, ang buwan ng March, bagong buwan, ay pagmamarcha, paabante. Advancing steadily. Meron tinatawag na normal na paglalakad kung saan naglalakad ka lang, umakabang ka paabante. Pero pag sinabing marcha o march, iba yun. Ibig sabihin nakatindig, diretso katawan, at ang paa talagang steady talaga. 1, 2, 3, 4, hop! 2, hop! 3, hop! Nakita niyo mga sundalo paano mag-march? Chin up. Ibig sabihin, ikaw ay talagang desidido na umabante. At kahit sino pang nasa harapan mo, hindi ka pwedeng pigilan. March, ibig sabihin, aabante ka sa iyong destinasyon nang walang pipigil sa iyo. Ikaw ay talagang padusob. Kaya pag sinabi sa gera, march na! Steady, diretso. Hindi yung paabante nga, meron namang umakapong paabante pero susuray-suray. O kaya nakapike o nakabaling yung parang walang gana umabante. Hinang-hina. Pag sinabing march, hindi. Ganado nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3. Pero merong iba umakakbang, hindi march. Paabante lang na gano'n. Parang wala pang gana. Hinang-hina. Nakakita na kayong lasing na naglalakad? Di ba paabante rin naman ang lakad niya? Kaso nga lang, pasuray-suray. So, dapat pag naglakad tayo paabante, para tayo mga sundalong ready na harapin ang ating papupuntahan. Hindi yung katulad ng pag-abante, pero pasuray-suray naman. Mga kapatid, maraming tao
nagmamarcha pasulong sa buhay. Halos lahat naman tayo gusto natin pasulong, di ba? Paabante sa buhay. Gusto natin, may mga goal tayo. May mga bagay tayong gustong gawin. Tagalin mo yung yung tapos yung flash nito, patayin mo nga yung flash niyan. Maraming tao ang nagmamarcha, pero naka-record pasulong sa buhay. Paabante. Sa trabaho, sa pangarap, sa tagumpay. Ngunit, ang tanong, saan ba tayo patungo? Paabante ka nga. Pasulong ka nga, paabante ka. Ang tanong, ito makinig. Saan ba tayo patungo? Marami umaabante, hindi alam kung saan papunta. Wala nang hangganang umabante, hindi pa alam kung saan pupunta. Kaya nga napaka-importante ng buwan ng March, sapagkat pag sinabing March, paabante ka at alam mo ang iyong pupuntahan at pag pumunta ka doon, ganado ka. Hindi ka nangihina. Hindi ka parang lasing na susuray-suray. Nakaabante ka dahil alam mo kung saan. Kasi ang tanong, saan ka ba papunta? Paabante ka nga, saan ka papunta? Oo, maaaring umunlad tayo sa panlabas. Ngunit kung ang ating mga hakbang ay hindi papapalit, ang ating mga hakbang ay hindi papalapit sa Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng ating paglalakad. Ang tunay na layunin ng ating paglalakbay ay hindi lamang makalampas sa problema. Tandaan nyo yan, kundi makarating sa presensya ng Diyos. Dapat nakapokus ka pa rin sa Diyos. Masipag ka nga, ang sigaasin mo, diretso nga lakad mo, talagang gusto mo pumunta sa goal mo. Pero wala naman yung Diyos. Wala ka naman doon sa Diyos, hindi mo naman inaano ang presensya niya. Kung ang ating pagmamarcha ay patungo lamang sa material na bagay, sa pangsamantalang tagumpay, o sariling ambisyon, tayo ay naglalakad ng walang direksyon. Ang marcha ay pasulong at walang saysay kung hindi tayo papalapit sa Kanya. Amen? Maliwanag ang mensahe? Dapat ikaw ay paabante, pero papalapit sa Diyos. Kasi mamaya paabante, pero palayo. Ito, medyo may na tong aking sasabihin, mga kapatid. Marami ang nagmamarcha o nagmamarch pasulong, ngunit palayo sa Diyos. Marami ang abala sa pangarap, ngunit nakalimutan ang presensya ng Panginoon. Marami ang nagtatagumpay sa mundo, ngunit talunan sa Espiritu. Tagumpay pero talunan. Bakit tagumpay? Ang daming pera, mayaman, talagang big time, may sariling hotel, may yate, pero wala namang Panginoong Hesus sa puso. Tagumpay sa mundo, pero talunan sa Espiritu. Kung ikaw ay naglalakad, ngunit hindi papalapit kay Kristo, ikaw ay naglalakad patungo sa kawalan. Tanungin mo ang iyong sarili. Ang bawat hakbang ba ng aking buhay ay papalapit sa presensya ng Diyos? Tanungin mo yan. Papalapit pa sa presensya ng Diyos ang ginagawa mo? O ako ba'y naglalakad palayo sa Kanya? Dala ng kasalanan o pagdududa at sariling kagustuhan? Mga kapatid, ito ang oras ng pagsisiyasat. Ito ang oras ng pagbabalik loob. Sabi nga dito sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Amen. Dapat ganyaan tayo dahil March na. Unang araw ng March, unang linggo ng March. And napakabuti ng Panginoon sapagkat makakatatlong, ilang ko na yan? Pangatlong buwan?
Sino mo? Ang bilis! Kaya tayo ay magma-march. Yan ang title ng aking preaching ngayon, marching. Dahil march ngayon, magma-march tayo forward. And habang tayo nagma-march forward, mga kapatid, huwag tayo mag-march ng walang direksyon. Huwag tayong maglakad ng palayo sa Diyos. Ang tawag ng Panginoon sa atin ay malinaw. Magmarsya tayo pasulong, ngunit tungo sa kanyang presensya. Marami kasi nagmamarch pero hindi nakagayon. O minsan nagmamarch nakagayon yung ulo o sa tigod nakatingin. Pag sinabing march talagang nakita niyo magmarch yung mga nagpe-perform sa mga sundalo, di ba? Tindig, paa diretso, 1, 2, 3, 4, but tapos sa harap talaga synchronize. Pag sinabing abante na, nag-CAT ba kayo? Boy Scout? Okay. So pag march ay dapat paabante. Walang march na at saka pag nag-march ka talagang dire-diretso mo talaga. Hindi yung susuray-suray kang parang lasing. Pwede rin mag-march yung lasing kaso nga lang march din yun, kaso nga lang abante rin, kaso nga lang susuray-suray. Pero pag sinabing march na sundalo, diretso, you know your goal. Alam mo kung saan ka pupunta. Ang marsya ay iniiwan mo na yung nakaraan. Amen? Sabi sa Pilipos, chapter 3, verse 13 to 15, mga kapatid, salamin na nga ako. Mga kapatid, hindi ko ipinagpalagay na nakamit ko na ito. Okay, makinig. Ngunit isang bagay ang ginawa ko. Sa Pilipos, si Pablo to. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Paabante, no? Nilimot yung nakaraan. Marami sa atin, yung nakaraan, hindi na tuloy makapag-march. Hindi na makapag-abante. Kasi, maraming iniisip ng mga nakaraan. Ay, nakaraan, ano eh, nag-fail ako ng nakaraan. Ay, nakaraan, may nangyari ba ito nakaraan? Hindi na nakakapag march ng maayos dahil sa nakaraan. Tuloy natin yung pagbabasa sa Pilipos chapter 3 verse 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay nasa langit. 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Mga matatag na tayo sa pananampalataya eh. Kung hindi ganito ang iyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang magpapaunawa. Maging sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, huwag alalahanin ang dating bagay. Gagawa ang Diyos ng bago. So, talagang dinidiin dito, huwag mong isipin kung nagkamali ka man, ay iyong hihingi ng tawad at ikay umabante. Kasi may mga bagay talaga tayo nagagawa eh. May mga pangako tayo hindi natin nagagawa. May mga bagay tayong plano na hindi natin nagagawa. Nag-fail tayo ng mga nakaraan o yung mga... Kalimutan natin yun. Look forward and God will do new things sa buhay mo. Hindi tayo makakapasok sa presensya ng Diyos kung patuloy tayong nakakulong sa kahapon. Mga kapatid, isipin ninyo ang mga kasalanan at kabiguan na bumibitag sa inyo ngayon sa inyong puso. Sabihin ninyo, Panginoon, nililimot ko ang nakaraan. Ako'y bagong nilalang sa iyo. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sinuman na nakay Kristo ay bagong nilalang. Hallelujah.
Ang una kong puntos ha, baka nagtitake note kayo, ay Marta pasulong, iiwan ang nakaraan. Yan yung point number 1 ko. Pasulong. Amen? Iiwan ang mga nakaraan. Puntos. Pangalawa, Marcia pasulong sa pananampalataya tungo sa Diyos. Ito yung pangalawang puntos natin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, namumuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. Ayan. Karamihan tayo ay nakikita natin, doon tayo bumabase. Dapat tayo namumuhay sa pananampalataya. Pananampalataya is things that is unseen. So dapat doon tayo bumase, hindi yung, ay, nakita ko, ano ko yan, oh? Hindi dapat tayo doon bumabase sa nakikita natin. Kung sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, ay imposibleng kalugdan ang Diyos. Joshua chapter 1 verse 9, magpalakas at magpakatapang sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Amen. Ang pananampalataya, ang tulay patungo sa presensya ng Diyos. Yan, presensya ng Diyos. Paano mo masasabi kung ikay nasa presensya ng Diyos? Pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ano yun? Hindi, pag nasa simbahan ako, nasa presensya ako ng Diyos. Hindi itong lugar na ito pinag-uusapan natin sapagkat araw-araw dapat nasa presensya tayo ng Diyos. Kung meron tayong ginagawa, ang Diyos ay nandyan. Lagi nakagabay sa atin. Lord, tulungan mo po ako sa ginagawa ko. Matapos ko ito ng maayos. Magawa ko ito ng maayos. Salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, kalakasan. Nasa presensya ka ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo, laging si Lord. Babiyahe ka, Lord, salamat sa pagiging. Yun yung tinatawag na presensya ng Panginoon. Nasa sa iyon. Tanungin ang sarili, ako ba ay lumalakad sa pananampalataya o sa sariling lakas? Kung ikaw ay nagdududa ngayon, ang oras upang sabihin natin, Panginoon, naniniwala ako, palalakasin mo ang aking pananampalataya. Amen. Yun po ang ating puntos, march, pasulong sa pananampalataya tungo sa Diyos. Ito po yung huli na aking puntos. March tungo sa presensya ng Diyos. Napaka-importante po nito. Sa presensya ng Diyos ay kagalakang lubos. Dapat ganyan. Sabi ka sa awit, sulat ni David, sulat ni Haring David, awit chapter 16 verse 11, sa presensya ng Diyos ay may kagalakang lubos. Kumbaga pag nasa presensya ka ng Diyos, talaga may kagalakan ka. Sabi sa awit 84 verse 10, isang araw sa Kanya, sa Kanyang looban, ay higit pa sa 1,000 araw sa iba. Ito. Ayan. Medyo mahinanda po ako sa inyong awit. Itong better is one day in your house. Awitin natin to. Import. Sino galing doon? Binenta mo sa'yo. Kain ka daw ng tuyo. Galing daw Masbate. May halong dasal. Ayan. May halong dasal. Better is one day in your word. Ang title pala nito, better is one day. Kumbaga yun yung binasa natin, ito. Yan. Yung binasa nating Bible verse sa awit, sabi dito ni Haring David, sa chapter 84 verse 10, isang araw sa kanyang looban ay higit pa sa 1,000 araw sa iba. Kaya ito po, awitin natin itong better is one day. Yan. Sapagkat napakasarap po na nasa presensya ng Panginoon kaysa yung nasa lugar tayo na hindi natin gusto at pagod tayo, masyado tayong busy.
is satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, 1,000 elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, 1,000 elsewhere, 1,000 elsewhere. Ang sarap sa presensya ng Panginoon. One thing I ask, and I would see. Nawitin natin. To see your beauty. Thank you, Jesus. To find you in the place where glory dwells. One thing I ask, and I would see. To see your beauty, to find you in the place your glory dwells. Sabay-sabay, sabihin natin, Panginoon. Better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your courts, 1,000 elsewhere. Better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your courts, than 1,000 elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, 1,000 elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, than 1,000 elsewhere. My heart and place cries out for you, the living God. Your spirit water for my soul. I've tasted and I've seen God come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. Hallelujah. Nakakapagod sa mundong to. Sobrang grabe. Ang daming ginagawa, ang daming isip, ang daming goals, ang daming deadline, ang daming punong-puno ng mga bagay na distraction. But Lord, one day, Lord God, in your presence, Lord, is better than 1,000 elsewhere, Lord God. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sapagkat may mga araw na katulad nito. Sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Sabi nga, ang presensya ng Diyos ang tunay na destinasyon ng ating pagmamarch, paglalakbay natin. Hindi tayo mapapagod sapagkat alam natin yung ating destination. Hindi yung march tayo ng march pero hindi natin alam kung saan tayo patungo. Sapagkat pag nakilala natin ang Panginoon, napakasarap na malaman natin. Sabi nga, sabihin natin na ang ating pagmamarcha o yung ginagawa natin paghakbang ay sa mundong ito nakakapagod talaga. Pero sobrang sarap na meron tayong Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng isang
araw lang nakasama siya, isang araw lang na naramdaman natin ang presensya niya, tayo ay parang na-refresh or na-recharge at tuloy tayo sa ating pagmamarch patungo sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. And let's pray. Lord God, Father in heaven, salamat Panginoon, Diyos Ama na sa langit, na patuloy mo kaming dinadala sa lugar kung saan kami ay nakakapagpuri sa iyo. Sa pag-awit, sa pagbibigay, sa pagkikinig ng iyong banal na salita. Tunay ngang makapangyarihan ng iyong salita. Tunay ngang ito'y pagkain ng aming spirito at kaluluwa. Salamat Panginoon sa pagkain upang kami ay mapalakas sa aming pananampalataya. Patawad Panginoon, ano man ang aming nagagawang mali, shortcomings, and Lord, we know, by your word, you said that you are faithful and just to forgive and to cleanse. Hindi mo lang kami pinapatawad, kami ay iyong nililinis. At hindi mo lang kami nililinis, you clean us, nililinis mo kami as white as snow. Thank you, Lord, for making us worthy. Thank you, Lord, for making us holy. And we can call to God, Father in heaven, to give us authority to become sons and daughters. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon, sa krus. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray, God, Father in heaven, in the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Salamat. Tapos na po tayo. God bless sa bawat isa. And yan, naka-live tayo para sa ating, kumusta dyan sa Bulacan and sa ating sa bayan, Novaliches, Brother Tom, Brother Kelvin, mag-usap tayo about your wedding dahil yung papers nyo kailangan na. So, God bless! Bye-bye! Kakain na kayo. Ay, hindi siya nag-shop sa'yo. Si Kelvin. Hindi, nag-usap kami. Nag-usap kami. Yung ano nga lang yung papers niya, kinukuha ko na kasi, kinukuha na ni